Noong taong 2010 ay nabulabog ang katahimikan ng isang subdivision sa Quezon City nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa mga NBI at sa taong tampok natin ngayon. Maraming Pilipino ang nagalit at mayroon ding mga humanga, lalong-lalo na ng mga gangster dahil sa tapang na ipinakita ng taong ito nang makipagbakbakan siya sa mga ahente ng NBI. Siya si Jason Ivler, ipinanganak noong January 7, 1982 sa Massachusetts, USA. Ang kanyang ina ay si Marlene Aguilar, kapatid ng legendary music icon na si Freddie Aguilar. Ang kanyang ama ay si Robert Ivler na pinaslang sa isang hotel sa Bangkok, Thailand noong 1984. Si Ivler ay psychology graduate ng Hawaii Pacific University at enlisted personnel ng US Army. Noong November 2009 ay pinagbabaril ni Jason Ivler ang anak ng nooy Presidential Chief of Staff na si Renato Ebarli Sr. dahil lamang sa away trapiko sa kanto ng Bone Serrano at Granada sa Quezon City. Tatlong tama ng barilang tinamo ng 27 anyos na biktimang si Renato Ebarle Jr. na agad nitong ikinamatay. Natagpuan ng otoridad ang asul na Honda CR-V na ginamit ng salarin noong gabi ng insidente, isang senyales na hindi pa nakakalayo si Jason. Ngunit 2 beses nabigo sa ginawang raid ng NBI sa bahay ni Marlene Aguilar sapagkat malapalos ang estilo ni Ivler sa pagtatago. Ayon kay Marlene ay ang bodyguard umano ni Ivler ang pumaril sa biktima. Ngunit mariin itong itinanggi ng naturang bodyguard. Ayon sa kanya ay nasa bahay siya noong maganap ang krimen. Noong January 2010 ay nakatanggap ng impormasyon ng NBI mula sa kanilang impormante na si Jason Ivler ay positibong nasa kanilang bahay lamang at nagtatago. Madaling araw ng January 28, 2010, sa ikatlong pagkakataon ay sinalakay ng NBI ang isang bahay sa Blue Ridge Subdivision sa Quezon City na sinasabing pinagtataguan ni Ivler. Pagpasok pa lang ng mga ahente ay agad na sinabi ni Marlene na wala doon ang kanyang anak. Ngunit maya-maya lang ay isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nagtatago pala si Jason Ivler sa ilalim ng hagdan at nang akmang lapitan ng mga operatiba ng NBI ay bigla na lamang itong nagpaputok. Kahit nag-iisa lang si Ivler ay wala siyang takot na nakipagpalitan ng putok sa mga otoridad. Natigil lamang ang mala pelikulang putukan mula sa magkabilang panig nang matamaan si Jason sa tiyan at kanang balikat. Agad siyang isinugod sa Quirino Memorial Medical Center upang malunasan, pati na ang 2 ahente ng NBI na kanyang tinamaan. Makalipas ang 2 buwan sa ospital ay ikinulong si Jason sa Quezon City Jail noong April 6, 2010. Alam nyo ba mga dre na mabilis na nakagawa ng pangalan sa loob ng piitan itong si Ivler? Sinibak ang nooy warden ng Quezon City Jail na si Senior Superintendent Hernan Grande nang kumalat ang mga larawan ni Jason Ivler na nagpa-party sa loob ng piitan kasama ang iba't ibang